Umaga. Umaga ang salitang nagtataglay ng isang pag-asa. Bagong umaga, bagong pag-asa. Umaga nang kami ay nagising 7 a.m. sa isang resort sa Samal, parte ng Davao. Ang resort na ito ay may medyo kamahalan at ang ganda ng lugar. Isa sa iniisip ko, napakaswerte ako at nai-experience ko yung ganitong klaseng experience. Kasi sa totoo lang, hindi ito para sa lahat. Para lang ito sa mga taong may extra. Ang sarap sana gumising ng isang umaga na kasama mo ang buong pamilya. Masaya ako at kasama ko ang other half ng aking pamilya, which is yung family ng asawa ko. Pero hindi mawala sa isip ko na sana someday makasama ko rin ang sarili kong pamilya. Ang bawat room ng hotel ay kailangan mo sumakay sa tram o itong cart na to para sunduin kayo papunta doon sa lobby ng concierge ba yan o restaurant nila. Para doon kami mag-breakfast. Ang breakfast nila ay buffet. Hindi mawala sa isip ko na ang pamilya namin siguro ay isang napakaswerte. Pamilya sa side ng asawa ko ay napakaswerte kasi ika nga sa kanta, kung ang PC daw ng kahirapan ay sobrang kunat, dapat medyo matalas yung itak mo sa pagputol nito, which is ang masasabi ko, sobrang talas ng mga itak namin, especially sa pamilya na to. Tunay nga namang ang mga parents natin ang magsisilbing guide at maging inspirasyon natin para sa ating mga pangarap. Paano natin mapabuti ang buhay. Bigla kong napaisip, iba-iba pala tayo ng mga pamilya. Iba-iba pala ang kinalakan natin. Which is, iba rin ang pamilya ko. May pangarap din ako na sana someday madala ko yung pamilya ko sa ganitong lugar. Pero, nare-realize ko, magdedepende talaga sa mga tao. Yung taong willing i-adapt kung ano ang mga makabagong pakikitungo sa mga tao. Yung makabagong gawin ng mga tao. At hindi kailanman mapapako sa mga dating gawin na yun ang nagpapalubog sa atin bilang isang tao. Marahil napakaraming mga kababayan or kabaryo ko or mga nakakilala, pamilya ko ang nagtatanong kung bakit ako medyo malayo nang narating, pero malayo pa. Pero ang pamilya ko ay napag-iwanan. Ang masasabi ko lang doon is sana wag niyo akong i-judge
sa kung ano ang nakikita nyo. Ang may tatanong ko lang sa inyo, kilala nyo ba ang pamilya ko? Ilang taon kayo nagsama? Kasi kami, habang buhay, kami magkasama. Kilalang kilala ko ang buong pamilya ko. At ako lang ang nakakakilala sa kanila. Kaya kung ano mang ginagawa ko, hindi ako gumagawa naman ng hindi maganda sa kanila eh. Pero, napag-isip-isip ko, kailangan ko isalba ang sarili ko sa kahirapan. Which is, yun ang hindi maintindihan ng iba kong pamilya. Hindi maintindihan in the sense of iba ang gusto kong gagawin nila sa pananaw sa buhay, sa paggawa ng mga desisyon, sa pakikitungo sa ibang tao, sa pagpaplano, sa pag-iipon, sa pag-iisip ng tama para sa buhay. Pero, sabi ko nga, kilalang kilala ko ang pamilya ko. At wala pa sila sa level na yun. Kaya, nini ako. Na sana, huwag niya akong i-judge kung ano man nakikita niyo sa akin at ano ang nakikita sa pamilya ko. Ngayon, naniniwala nga talaga ako na pag dumating ka na sa tamang edad, hindi mo na madadala, hindi mo na kayang madadala ang pamilya mo kasi may sariling siya pag-iisip eh. Sa konting bagay na may ibibigay ka na opinyon, desisyon, hindi ka rin naman masusunod eh. Ang gusto lang rin naman nila ang masusunod. Kaya ako, dito ngayon, ini-enjoy ko na lang ang buhay. At kung may ma-share man akong blessing sa kanila, mag-share na lang ako. Ini-enjoy ko na yung life. Oops. Teka, mukhang ang drama na yata natin ngayon. So, tuloy tayo dito. Yun nga, maaga kaming nagising at nag-breakfast. Una kong nakita itong area na to at ang akala ko ay ito na yon yung breakfast. Yung pala marami pang pagkain sa loob. Kaya kumuha ako ng baso at mag-juice kasi madali ako magutom pag nagkakape ako sa morning at nag-a-acid or naging acidic yung tiyan ko. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan ka rin maging observant. Tulad na lang nitong simpleng bagay. Itong ice kailangan may tong. At wala akong nakikitang tong. Kaya ang ginawa ko, baka lang nandito lang sa tabi-tabi at nakita ko nga yan. Diyan pala nakasiksik ang tong sa takip kaya kinuha ko. Binalik. Sa loob ng 40 years in my existence, napagtanto ko, natanong ko sa sarili, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi nag-improve ang karamihan sa buhay ng aking mga kapatid at parents? At matagal-tagal ko na rin nakuha yung sagot. Alam na alam ko yung sagot. At ako lang nakakaalam. Sabi ko nga, kilala ko ng pamilya ko mula ulo kapag ang paa. Kaya please lang,
Sana wag niyo akong i-judge. Nandito ako ngayon, nag-i-enjoy sa Discovery Samar. I-enjoy ko sa pagkuha ng pagkain. May tuyo nga sila dito pero danggit naman. Diba? Pagkakalam ko sa danggit ay 800 per kilo. Kaya kumuha na ako maraming danggit at kumuha ako ng napakasarap na suka. Ang sarap ng suka nila sa usawa. Kala ko yun na yung food guys. So expected ko rin naman na maraming food kasi grabe naman ang room dito 20,000 per night. So diba? Dapat bongga ang food. Paano ko gagawin to? So hatid ko muna to. Guys, kaya pala maliit yung pinggan. Hindi pala to, serve. Tawag yan. Hindi yung main plate. May plate pa pala sa loob. Ang lakas makasosyal dito guys. Corned beef. Gusto ko ng corned beef. May ako pinggan dyan, oh. Ginawa ko itong vlog hindi para may masisisi or sinisisi ko or ano pa maisipin nyo na negative. Hindi po. Ginawa ko itong vlog kasi naging inspirasyon ko itong vlog na sana someday madala ko ang pamilya ko dito. At hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong mangarap. Pwede pa natin baguhin yung mga nakasanayan natin na wala namang ikakaganda. Kasi hindi pa huli ang lahat. Hindi kumpleto ang kasiyahan mo kung kalahati lang ang naipadama nito. Kasi half of my family lang ang nandito eh. How about my other half? Kasi maglugaw pa ako. Ha? Kuha ka cereal. Doon oh. Doon. Kaya mo? Ngayon si cereal. Dapat hinahayaan natin yung mga bata na ganyan para matuto habang bata pa. Hindi maging dependent. Ang vlog na to ay hindi para i-share sa inyo na para ipagmayabang, parang bang first time ko nakapunta sa lugar na to. Hindi po. Hindi na po ito bago sa akin.
sanay na po ako. Pero yun nga, hindi mawala sa isip ko na sana mga na-experience ko simula noon hanggang ngayon ay sana may share ko rin sa family ko. Pero hindi ko nagagawa. Kasi as I said, iba ang takbo ng mga isip namin. Iba ang paglatag ng plano, pag-execute ng mga gagawin. Ibang-iba ang mga diskarte namin. So, hanggang ngayon, umaasa pa rin ako. Ginawa ko rin tong vlog na to para maging absorbent ng frustration ko sa buhay, para ma-share ko ang tunay na gusto ko sana mangyari sa mga hindi nangyayari para sa family ko. Ang vlog na ito ay nagsisilbing expression ko sa mga frustration ko rin sa buhay. Frustration sa mga gusto ko sana mangyari na mga hindi nangyari. At ito yung channel ko para i-express ko lahat ng mga nilalaman na utak ko, ng puso at damdamin. Kasi kung di natin ma-release yung mga expression natin, depression, frustration, ay mabubuo ito sa utak natin at malaking bagay ito para maka-apekto sa pang-araw-araw nating ginagawa. Sa pagdesisyon, sa trabaho, lahat-lahat maaapektuhan pag hindi natin na-manage ng mabuti. Asa? $4.50 ba to? Sa itlog. Thank you. Dosit, no, dosit tani. Dosit tani, pero dili man abi. Dosit tani. Ay, nana. Napa mo nga ni ma'am? Dalawa. Dalawa. Kaya mo lola, og sa ko ah. Thank you. Ang dalawa isa ra ko na. Ano daw? Ang dalawa isa ra man. Nakuan ka no. Pasalubong mo na ko to. Kay kuan. Kay kakay. Ikaw dapat nang pasalubong kay kakay. Ako kay kakay ako kay ate kaya kalimutan di ako siya. Ay, ate Krian. Thank you. Yes, blue panlalaki. Ano ha? Tumboy di ka? Tumboy. Ito yung room namin. Asa ganita be? Ano sa pangalan sa resort? Discovery? Samal?
Isang size? Oh. Ano lang to? Gusto ni? Slim fit, mang robe din rin nila. Oy, kasi pang babae, hindi kami panlalaki. Ay, paganda. Oh, kapriyalan. Meron ako ng chat. Ha? Parehas lang dito siya. Ayaw katawa na. Ikaw gani siya mga ito sa swimming pool. Mag-bowling siya sa swimming pool. Dapat ikaw ang ano ha? Manaway ha? Tayo na. Pato ni swimming pool. Alam nyo, hindi naman ako perpektong tao eh. Marami akong pagkakamali. Maraming mga maling desisyon sa buhay. Maraming mga nasayang na mga pagkakataon. Pero alam nyo, ano ang pinakamaganda sa mga experiences na yon? Ay natuto ako. Natuto ako na ang mali ko na ginawa ay hindi ko pa dapat ulitin para magkamali ulit. Kasi nga sabi nila, ang unang pagkakamali ay pwedeng pagbigyan. Ang pangalawa ay tama na, huwag nang dagdagan. Pero ang pangatlong pagkakamali o pangatlong maling desisyon ay hindi na maganda yon. Ang tawag doon, tanga ka na. Or talagang mahina ka lang. Kaya ako, every time na mga pagsubok sa buhay ko, I learn from it. Guys, so far sa lahat ng napuntahan naming resort, isa to sa pinaka the best. Pwede siya pang international. Kahit na nakapunta na ako sa Bali, sa Port Dickson sa Malaysia, pero isa to sa pinaka the best, sabi ko. So ang mga resort sa Pilipinas minsan mas magaganda pa talaga. Kahit na pumunta kami sa may sa may El Nido, mas maganda. So guys, thank you sa sponsor kasi hindi namin to afford. Hi. May baby kami dali oh. Nakapang mall. Okay lang no? Survive. Nasa gilid ka lang ha. Balod ka lang ngayon. Paano kung dili ka katong kadra ka mahulog? Sige daw wait. At dali tapos balik. Pantayan ta ka. Sisiguraduhin ko na hindi na ako magkakamali sa parehong pagkakamali sa pangalawang beses. At salamat sa mga mentor ko. Kasi nakinig ako sa kanila. Salamat. Patapos na ang isang napakagandang araw sa isang isla ng Samal. At ito tayo, babalik na naman sa realidad ng buhay. Magsisikap para maihaon ang ating mga pang-araw-araw ng mga pangangailangan. At nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit papano ay nagagawa namin na maglaan ng mga oras sa ganitong klaseng lugar sa napakagandang creation ng Diyos.
At salamat na rin sa napaka-generous nating mother-in-law at saka yung sister-in-law ko na siya ang naging sponsor sa lakad na to. Kasi kung kami lang, kaya naming i-afford, pero sigurado kami, isang buwan kaming magsasardinas. Kaya thankful na rin kami na nakakasama sa mga ganitong klaseng gawain. Darating din ang araw na para sa amin, at naging positive ako na malapit na ang araw na yun. At sa lahat ng mga subscribers ko, samahan nyo ako na maabot ang ating mga pangarap na kasama kayo. At may share ko sa inyo ang mga magagandang pangyayari sa ating buhay. Niyaya ko ang aking asawa na magpa-picture doon sa mga magagandang spot para may remembrance naman kami pag-uwi. Kaya heto, papunta kami doon sa swimming pool. Panya, saan tama picture dito sa swimming pool? Hindi pwedeng palagpasin natin yung araw na to na wala tayong remembrance. Kasi pambihira ang mga araw na to eh. Madalas naman tayo na madalas punta sa resort, pero hindi sa ganitong resort. Pag sinabi kong madalas po talaga kami nagre-resort. Kasi almost every 2 weeks nagyayaya po yung mother-in-law ko, yung binan ko, at saka yung sister-in-law ko. At kasama kami doon. Okay. Careful. Napakaswerte namin at may ganon kaming mother-in-law at saka sister-in-law na napaka-generous. Ating huling sulyapan ang ganda nitong lugar sa Discovery Samal. At ang ganda na to, ang gandang lugar na to. Nag-prepare kami ng mga gamit namin pauwi. At ang biyanan ko, sister-in-law at saka asawa ko, magfe-ferry sila kasi may libreng sundo na ferry papuntang Samal, papuntang Davao City. At kami naman, yung sinakyan namin sasakyan na nakapark sa labas ay magbabarge na lang kami. Kasi biglaan yung pagpunta namin dito, hindi naman sinlado. Ako nga, nagano lang ako eh, humabol lang ako, 1 AM ako nakarating. So, pauwi na. At isa ito sa napakagandang memories na masishare ko sa inyo. Nakakahugot ako ng mga gagandang salita at may share sa inyo dahil dito sa memories na to. Kasi wala akong may share na mga frustration ko sa buhay. Maraming salamat sa mga subscribers natin na nakikinig. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Pasamal pa mo, pila ni pasulod sa pier. Pila na, more than 1 kilometer na. Duha ka ba balik-balikan? Grabe. Lampas pas Petron. Oh, grabe. Abot na ko din. Ala! Sure, sa pasamal ni sila tanan? Oo. Putek. Tambay. Wala mo yung kasi Tapos ugma pag uli, amot na lang gid. uli. Paano yun bro? Na, diri ang tods Petron nila pila. Petron tama no, pula. Ay, napadiri lagpas. Ay dapat eh. Putik. Ibabagar na dapat na Petron man. Ang makalagpas, Uli. U-turn balik. Agoy, diri kita man sa pier. Oh, no, U-turn niya siya no. Kalagpas siya.